Pinaghahandaan na ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilitis sa International Criminal Court. Nilatag na rin nila mga uunahing hilingin sa korte kabilang ang pansamantalang paglaya ni Duterte mula sa detention center. May unang balita si Ian Cruz. Sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy ang pagtitipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo para ipanawagang ibalik siya sa Pilipinas habang nakakulong ang dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kanyang legal team dito sa Pilipinas patuloy ang paghahanda. Sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre Bello III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, sina Attorney Martin Delgra, Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na kaklase ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Nangunguna rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na kasama ng dating Pangulo ng ibiyahe papuntang Netherlands. We have to prepare for his defense, initially defense. And then we have to study the processes in the ICC. Frankly, we don't know the processes there now. But just like any judicial body, hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso. Uunahin ng defense team ni Duterte ang paghiling sa kanyang temporary release na pwedeng i-apply ng akusado batay sa rules ng ICC. Do you think he will qualify doon sa mga conditions nila? Kasi it's a conditional release, yung interim release. Ano bang condition nila? Hindi tatakas. Yun lang naman ang iniisip nila. Hindi tatakas. Tatakas ba naman si Presidente? Saan siya pupunta? How can you hide? Former President, can he hide? Lahat ng tao kilala siya. Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan munang mag-apply sa ICC para ma-admit sa list of counsel ang isang abogado. 5 Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC. Kabilang dito si dating presidential spokesperson Harry Roque na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating Pangulo. Ayon kay Bello, kasama sa kukwestiyonin nila ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC dahil hindi nakasapi nito ang Pilipinas matapos mag-withdraw noong 2019. Pati ang inilabas sa warrant of arrest na ipinatupad ng Interpol sa bansa na ani Bello ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, naging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Sa kabila nito, nanatili raw may jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng umano'y nagawa sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute. Ang Malacanang, dati nang nanindigang kumpleto sila sa papel nang arestuhin ng dating Pangulo para sa ilang legal expert. Lehitimo ang warrant of arrest. I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Dapat ipresenta sa competent judicial authority o korte ang akusado. Hindi ito nangyari nang arestuhin si Duterte. Ang role ng competent judicial authority na yan, i-check niya, okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, nasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng College of Law ng University of St. La Salle, Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado. Yung mga fundamental rights pursuant to the international, yung International Convention on Civil and Political Rights. Sabi naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Pilipino ICC accredited lawyer, kahit sa Rome Statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinetermine naman ng mga pulis na siya talaga si President Duterte. Binasahan siya ng Miranda rights. Peaceful naman yung pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.